Dito na sumusuporta sa Team Glad to Serve. Maraming salamat po sa inyong lahat. Una po, sobrang hirap pala yung ganitong sitwasyon na gusto mong mag-serbisyo sa ating lungsod ng Baguio. Ako lang po ay nangarap na sana may taguhit ko yung programa ng sports ng Baguio. Ngayon po, sobrang pasasalamat ko sa kay Ma'am Gladys Vergara dahil sinama niya ako sa Team Glad to Serve. Mag-isa ko lang po na nag-file ng kandidatsiya ko pagka-councilor. Pero naniwala po si Ma'am Gladys sa ating advokasya at plataforma. Ngayon po ako ay magkikwento para naman po sana maidagdag niyo ako sa darating na Mayo 12. Sa Lunes na po pala. Sana may dagdag niyo po ako. Unahin ko po. Salamat. Unahin ko po. Yung Kelly po na yan, hindi po ako foreigner. Yung Kelly na yan, Kalay. Original niya. Na Americans lang po. Dahil nung nag-aaral ng tatay ko dito noon, may mga Americans, ginawa nilang Kelly, kaya naging Kelly. Yung Kalay po yan. Yung from Tubu Abra. Tapos yung lulo ko, pumunta sa Santo Tomas, nakapag-asawa ng taga Kibungan. Yun yung side ng tatay ko. Sa nanay ko naman po, Tinok Ifugao, which is Kalanguya, taga Tinok Ifugao, nakapag-asawa ng taga Tadjan. Kaya ako po ay purong Igorot na mix-mix. Nakita niyo naman po yung suot ko. Proudly representing my tribe as a mix-mix Igorot. Ako po ay pinanganak at lumaki sa Apugan, Santo Tomas. At ang nanay ko po ay si Grace Kelly, dati po naging kapitan. At ang tatay ko po si Edwin Kelly na namayapa na po. Ngayon po, sa loob po ng 20 years, ako po ay naging isang atleta. 20 years na pinapakilala ko ang ating lungsod ng Baguio sa larangan ng martial arts sports. Alam niyo po, isa rin po kami sa nagpakilala ng ating lungsod ng Baguio para madagdagan ang turismo. Bakit po? Napanood niyo po kanina yung EVP ko. Sinasabi niya, Eric Kelly from Baguio City, Philippines. Ganyan po, sinisigaw namin yan sa buong Pilipinas, buong mundo. Kaya po pag lumalaban kami sa buong mundo, buong Pilipinas, nalalaman nila na meron tayong lugar na maganda dito sa Baguio City. Aminado po tayo, sa turismo na po tayo umaasa. Na yun po ang kauna-unahang programa ni Ma'am Gladys Vergara na pinalakas niya, tumulong palakasin ang turismo ng ating lungsod ng Baguio. Dahil po wala na po tayong matatamnan dyan. Puro building na dito, puro bahay, wala nang matataniman para source of income, kundi sa turismo na po tayo umasa. Kaya pag malakas ang turismo, para po sa ating lahat na mamamayan ng Baguio. Ngayon po, sa loob ng 20 years na ako ay naging atleta, humihingi kami ng suporta sa ating gobyerno. Kaso kulang na kulang po ang suporta. At nakita ko po na walang magandang programa para sa sports ng Baguio. Naniniwala po ba tayo na ang sports ay maganda sa Baguio? Tama po yan. Unang-una, additional tourist attraction. And pangalawa po, para sa ating kabataan, may layo sila sa bisyo, hindi magandang gawain at katulad ng mga droga na yan. Kaya yan po, yung kauna-unahan at kasuhin ko, kung tinulungan niyo ako maging konsihal, ayusin ko yung programa ng sports development ng ating lungsod ng Baguio. Magbigay po ako ng halimbawa. Halimbawa po, nakaupo tayo dyan, nagserbisyo. Unang gagawin natin, pilitin po natin ipasa sa ordinansa na maging compulsory na magpalaro tayo ng lahat ng sports ng Baguio. Para kung sino po yung nag-champion dyan, yan yung matatawag natin na Baguio Representative Athletes. Tapos itong mga Baguio Representative Athletes, sila po yung dapat na mag-represent ng ating
lungsod ng Baguio sa mga batang Pinoy, Karaa, and other sports activities representing the city of Baguio. Pangalawa po, dapat po meron silang training allowances. Dahil po, sobrang hirap po na mag-ensayo ka tapos wala ka naman financial na support, lalong-lalo na sa ating gobyerno. Para naman po yung mga kabataan, mga atleta, mag-focus, mag-training at mag-aaral. So yun po yung asikasin natin. Isa pa po, nung nag-focus kami sa may bandang Asin, meron akong kasamang nag-retired na atleta, si Ricky Gayamo at mga ibang atleta na nag-retiro, hindi po sila nabibigyan ng magandang appreciation. Nagretira po yung si Ricky Gayamo, hindi na po makapagtrabaho ng gusto dahil slightly na baldado. So sana po, meron silang medical assistance at saka scholarship ng kanilang mga anak. So yan po ang pagpag-aralan ko at ilalaban ko sa City Council kung ako ay tulungan nyo maging isang kutsihal. Dahil yun nga po sinabi ko kanina, sinisigaw namin sa buong mundo, buong Pilipinas ang ating lugar ng Baguio. Napakagandang Baguio na meron tayong home of champions, sabi nga nila. Lahat po ng programa ng sports development ng Baguio, yan po ang asikasuhin ko. Unang-una, kung tayo po ay napagbigyan magserbisyo bilang isang konsehal. Pangalawa po, na asikasuhin ko na plataforma, ako po ay pinanganak na hindi kayamanan, mahirap ka muna. Kaya alam ko po yung sitwasyon ng isang mahirap. Kung hindi po natin tulungan yung mahirap, baka po sila ay lalong maghihirap at malulungkot naman. Baka mamaya, desperado, gagawa ng hindi magandang bagay para mabuhay. Makakasa po kayo. Sa loob po ng 20 years, pinaglalaban ko ang Baguio sa larangan ng sports. Makakasa din po kayo, maging boses ng mga mahirap at naabuso ng lungsod ng Baguio. Halimbawa po ng mahirap, alam niyo po yung mga nagpipidling, yung mga nakasako-sako na nagtitinda, mga puhunan ng mga yan, 200 pesos, baka pinakamalaki na siguro yung 500. Wala silang pambayad ng upa, kaya sila po ay naglalatag. Nais ko po sana ng pag-aralan, ipasa sa City Council na sana magkaroon ng market for the indigent people of Baguio. Yung talagang mahirap. Napakalawak naman yung ating open space na pwede din sila magtinda dahil hindi nga po nila kaya magbayad ng upa. Pero pag-aralan po natin yan para naman po hindi magtampo yung ating mga kababayan na nagtitinda na kaya magbayad ng upa. Pangalawa po na halimbawa para sa mahirap, alam niyo po, nung nagpukus kami banda dyan sa Irisan, ngayon ko lang po nalaman na wala palang sahod yung ating mga basurero. Sa akin po, nalulungkot ako. Alam po yung mga basurero na yan, dumi natin, kinukuha para malinis ang Baguio. Dapat naman po sana, meron silang minimum wage na sahod. Yan po yung aking papag-aralan para ipasa sa City Council kung ako po ay tulungan nyo maging isang konsehal. At panghuli po, alam nyo naman po na kailangan natin palakasan ng turismo. Nakita nyo naman po, proudly representing my tribe as a mixed Mixigurot. Yung ginagawa ko po na to, nakatrack ako ng turista para naman matagdagan yung turismo ng ating lungsod ng Baguio. Kaya suportado ako sa programa pagpapalakas ng ating turismo ng lungsod ng Baguio sa larangan ng pag-promote ng kultura. Meron po pa tayong kababayan ditong Bisaya, Muslim, mga Muslim, mga Ilocano po, mga Tagalog. Di po ba permanently residents na kayo ng Baguio? Susubukan ko po papag-aralan, ipapasa sa konseho na sana meron din kayong oras o araw mag-promote ng iyong kultura. Pwede po ba yun? Para naman po, pag kayo ay nagpo-promote ng sarili yung kultura dito sa siyudad ng Baguio, additional, naka-attract na naman tayo ng turista na ikakabuti natin lahat na taga-Baguio. Ako po ay susuporta din laban sa korupsyon at illegal na droga dahil ito po ay virus, di po ba? Kaya sana po totally maalis ang mga ito. Panghuli po, ang buhay ninyo sa Baguio. Alam ko po,
Aminado ako na ako ay nag-aaral maging isang public servant. Kaya lahat po ng mga barangay officials na nandito, lahat ng barangay officials na nandito sa buong Baguio, kayo po na mga seniors namin, uncle, aunties, kung sakali po ako ay nanalo, ako po ay maging bunyo sa City Council, sabihin nyo sa akin yung ikakabuti natin lahat para pag-aralan natin. At ito, ako po ay ipaglalaban ko sa City Council para may sakatuparan yung ikakabuti natin lahat. Kaya ako po ay willing na maging bunyo sa City Council. Ipaglaban yung karapatan natin para sa ikakabuti natin lahat dito sa lungsod ng Baguio. Ako po ay nagmamakawa, humihingi ng tulong. Ako po ay nag-isang atleta na tumatakbo sa City Council. 20 years na naging atleta, 4 na taon na amateur, 16 years na professional athlete. Nagbibigay pagpapakilala ng ating lungsod ng Baguio na sana naman po tulungan nyo din ako maging konsyal para ng aking mga advokasya, plataforma ay may sakatuparan at maraming matulungan din dito sa lungsod ng Baguio. Nais ko pong isingit na mayroon po tayong binuong non-profit organization. Ito po ay yung Maharlika Martial Arts Center. Ito po ay unang-una, noong 3 years ago, nagtuturo po ako ng libreng martial arts sa mga kabataan, women's. Libre po yan. At pati sa ating mga Army Reservists, tinuturo ko din po mga yan sinaserve. Free martial arts para po kahit paano makapag-share ako ng knowledge ko. Ngayon po, ako ay nagpapalaro ng martial arts sa nakaraang 3 taon. Ito po ay yung Maharlika Martial Arts Center Amateur Games. Alam niyo po kung sinong nag-appreciate sa aking palaro? Si Ma'am Gladys Vergara. Dahil sabi po niya, ang sports ay very important. Ang sports very important sa ating mga kabataan dahil ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan at sports ay isa rin sa dapat ma-involve yung mga kabataan para mailaw sila sa mga hindi magandang gawain. Kaya muli, sana po ako ay nagmamakawa, nakita din ng ebidensya sa mukha ko, mga cut, mga sira ng tenga. Ito, sinasabi ko lang para ako, kayo ay maawa sa akin, itagdag sa City Council. Pwede po ba? Muli, Ma'am Gladys, maraming salamat. Thank you. Maraming salamat sa inyo lahat. Think that to serve, maraming salamat. Sir, former Mayor, Congressman, maraming salamat. Mabuhay tayong lahat. Kelly Power, thank you so much. Number 19 sa Balota, thank you. Kelly Power, 19 sa Balota. Councilor Eric James Kelly, mabuhay and congrats.